Maligayang pagbabalik sa ating channel, mga mahilig sa paleontology. Sa video na ito, mayroon tayong ilang kapanapanabik na balita mula sa mundo ng mga fossil at dinosaur. Hindi ka maniniwala sa nahukay ng mga mananaliksik sa Argentina. Ngunit bago tayo sumisid sa mga kaakit-akit na detalye, tiyaking pindutin ang subscribe button at i-ring ang notification bell para hindi mo makaligtaan ang update sa mga pinakabagong tuklas sa prehistoric world. Ang mundo ng paleontology ay nasunog sa pagkatuklas ng isang hindi kapani-paniwalang fossil site sa Argentina. Ang kahangahangang paghahanap na ito ay nagbabago sa paraan ng pagtingin natin sa buhay sa pagtatapos ng panahon ng Cretaceous, bago pa lamang nakilala ng mga D-avian dinosaur ang kanilang nakamamatay na katapusan. Kaya, ano ang scoop? Kamakailan lamang, sa pulong ng GSA Connects 2023 ng Geological Society of America, ang punong mananaliksik ng dinosaur sa Carnegie Museum of Natural History, si Matthew Lamana, ay nagbahagi ng ilang nakakagulat na natuklasan. Ang mga natuklasang ito ay nagmula sa Cañadón Tomas Quarry sa rehiyon ng Patagonia ng Argentina. Ang site na ito ay muling isinusulat ang kasaysayan ng mga dinosaur sa Southern Hemisphere. Ngayon, maaaring nagtataka ka, ano ang espesyal sa pagtuklas na ito? Ipinaliwanag ni Lamana na, sa pangkalahatan, mas marami tayong nalalaman tungkol sa mga dinosaur sa Northern Hemisphere sa panahon ng Cretaceous, na lumilikha ng kawalan ng balanse sa ating pag-unawa sa biodiversity, evolution, at paleobiogeography. Ngunit hawakan ang iyong mga sombrero ng paleontologist. Binago ng site ng Cañadón Tomas ang laro. Una itong natuklasan noong 2020, salamat sa interes ng petrolyo sa lugar, habang ang mga kumpanya ng langis ay nagsagawa ng isang paleontological impact study, natitisod sila sa mga fossil ng dinosaur. Ang natitira, tulad ng sinasabi nila, ay prehistory. Si Noelia Cardoso, isang PhD na mag-aaral sa Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, ay bahagi ng koponan na nakakuha ng bola. Natagpuan nila ang mga fossil ng hadrosaur, mga malalaking dinosaur na may duck build. Alam mo ba? Ang mga nilalang na ito ay medyo bihira sa Southern Hemisphere sa panahon ng Late Cretaceous, na ginagawang tunay na kakaiba ang mga natuklasang ito. Ngunit narito ang kapanapanabik na bahagi. Maaring nakuha ng site ang isang social group o kahit isang kawan ng hadrosaur. Isipin ng isang pamilya ng mga dinosaur na ito, lahat ay inilibing ng magkasama. Nagbubukas ito ng isang buong bagong larangan ng pagsisiyasat. Ang site ng Cañadón Tomas ay hindi lamang tungkol sa mga hadrosaur. Natisod din ng mga mananaliksik ang mga labi ng dalawang non-avian predatory dinosaur. Nakakita sila ng ngipin, malamang mula sa isang abelisaurid, at isang kuko, posibleng mula sa isang noasaurid o isang sanggol na abelisaurid. Ang mga pagtuklas na ito ay nagpinta ng isang matingkad na larawan ng isang prehistoric ecosystem. Ngunit, ang mas kahanga-hanga ay ang iba, mas maliliit na fossil na matatagpuan sa site. Ihanda ang inyong sarili dahil sa gitna ng kasabikan ng dinosaur, natuklasan ng team ang isang vertebra ng isang ahas. Marahil ay isang madchoiid na una para sa Golfo San Jorge Basin sa Patagonia. Ngunit ang tunay na showstopper ay ang itaas na panga na naglalaman ng mga ngipin ng isang maliit na mammal na tinatawag na Regiderid. Bakit napakahalaga ng fragment ng panga na ito? Itatanong mo? Well, ito ang unang Cretaceous mammal na natagpuan sa Golfo San Jorge Basin at ayon kay Lamana, isa ito sa pinakamagandang fossil ng uri nito na natuklasan kailanman. Mahalaga ang mga mammal sa pag-unawa sa katapusan ng Cretaceous at post-dinosaur world, at ang pagtuklas na ito ay isang game changer. Sa ngayon, ang pananaliksik sa Cañadón Tomas ay nangungulit lang. Ayon sa estudyante ng UNPSJB PhD na si Bruno Alvarez, ang site ay puno ng potensyal. Habang nagpapatuloy ang paghuhukay, inaasahan nilang mas maraming materyales ang makikita. May mensahe si Matthew Lamana para sa ating lahat. Sabi niya, panatilihing nakatutok ang iyong mga mata para sa mga bagong tuklas mula sa Cañadón Tomas.
Sa tingin namin ay may malaking potensyal itong ipaalam sa aming pag-unawa sa Cretaceous-Paleogene faunal dynamics at extinction dynamics sa Southern Hemisphere. Sa mundo ng paleontology, bawat pagtuklas ay nagdadala sa atin ng isang hakbang na mas malapit sa pag-unawa sa kahangahangang kasaysayan ng buhay sa Earth. Kaya, manatiling nakatutok at patuloy na tuklasin ang hindi kapani-paniwalang mundo ng mga sinaunang nilalang sa atin. Iyan ay isang pambalot para sa episode ngayon. Kung nasiyahan ka sa nakakakilig na update na ito, huwag kalimutang bigyan kami ng thumbs up at ibahagi ang video na ito sa iyong mga kapwa dino lovers. At gaya ng dati, panatilihing buhay ang iyong kuryosidad at ang iyong mga mata sa lupa. Dahil sino ang nakakaalam kung anong mga prehistoric na kayamanan ang maaari mong madapa. Hanggang sa susunod, maligayang paghuhukay at manatiling mausisa